Deepavali o Diwali. Bagaman hindi natin ipinagdiriwang sa karaniwang paraang Hindu, iginagalang natin ang Deepavali o Diwali sapagkat ipinapaliwanag ni Srila Prabhupada na ang tunay na kahulugan ng pagdiriwang ng Deepavali ay ang pangyayaring binasag ni Panginoong Krishna ang palayok ng gatas na ginawang yogurt at siya ay iginapos ni Yasodamayi. Paliwanag ni Srila Prabhupada tungkol sa Deepavali. Ayon kay Srila Vishwanath Chakrabarti Thakur na nagsipi mula sa Vaishnava Tosani ni Srila Sanatan Goswami, nagganap ang pangyayaring binasag ni Krishna ang palayok ng yogurt at siya ay iginapos ng inang si Yasoda sa mismong araw ng Deepavali. Hanggang ngayon sa India, ang kapistahang ito ay karaniwang ipinagdiriwang ng malangya sa buwan ng Kartika sa pamamagitan ng mga paputok at mga pailaw, lalo na sa Bombay. Dapat maunawaan na sa lahat ng baka ni Nanda Maharaj, ilan sa mga baka ni Inang Yashoda ay kumakain lamang ng mga damong napakabango, kaya't kusang nagiging mabango ang gatas. Nais ni Inang Yashoda na tipunin ang gatas mula sa mga bakang ito, gawin itong yogurt at siya mismo ang magpalabas ng mantikilya mula rito, sapagkat iniisip niya na si Batang Krishna ay pumupunta sa mga bahay ng mga kapitbahay na gopa at gopi upang magnakaw ng mantikilya dahil hindi niya gusto ang karaniwang gatas at yogurt na inihahanda. Srimad Bhagavatam 10:9, 1-2. Nagpatuloy si Srila Sukadev Goswami. Isang araw nang makita ni Inang Yashoda na abala ang lahat ng mga kasambahay sa iba't ibang gawaing bahay, siya mismo ang nagsimulang magpalabas ng yogurt. Habang siya'y nagbabati ng yogurt, inalala niya ang mga kabataang gawain ni Krishna at sa kanyang sariling paraan ay bumuo siya ng mga awit at masayang inawit ang tungkol sa lahat ng iyon. Paliwanag. Ayon kay Srila Vishwanath Chakrabarti Thakur na nagsipi mula sa Vaishnava Tosani ni Srila Sanatan Goswami, ang pangyayaring binasag ni Krishna ang palayok ng yogurt at siya'y iginapos ni Inang Yasoda ay naganap sa araw ng Deepavali. Hanggang sa kasalukuyan sa India, ang kapistahang ito ay ipinagdiriwang ng may napakakulay sa buwan ng Kartika sa pamamagitan ng mga paputok at mga ilaw, lalo na sa Bombay. Dapat maunawaan na sa lahat ng baka ni Nanda Maharaj, mayroon sa mga baka ni Inang Yashoda na kumakain lamang ng mga damong napakabango, kaya't ang kanilang gatas ay nagiging mabango ng pusa. Nais ni Inang Yashoda na tipunin ang gatas mula sa bakang ito, gawing yogurt at siya mismo ang magpalabas ng mantikilya mula rito, sapagkat iniisip niya na si Batang Krishna ay pumupunta sa bahay ng mga kapitbahay na gopa at gopi upang magnakaw ng mantikilya dahil hindi niya gusto ang karaniwang gatas at yogurt na inihahanda. Habang nagbabati ng mantikilya, inaawit ni Inang Yashoda ang tungkol sa mga kabataan ni Krishna. Noon, isang kaugalian na kung nais ng isang tao na palaging maalala ang isang bagay, ginagawan niya ito ng tula o ipinapasulat ito sa isang makata. Lumilitaw na ayaw ni Inang Yashoda na makalimutan ang alinmang gawaing pambata ni Krishna, kaya't ginawa niyang tula ang lahat ng kabataan ni Krishna, tulad ng pagpatay kay Putana, Aghasura, Sakatasura at Rinabarta. At habang nagbabati ng mantikilya ay inaawit niya ang mga iyon sa anyong patula. Ito ang dapat gawain ng mga taong nagnanais
manatiling may kamalayan kay Krishna sa loob ng 24 na oras bawat araw. Ipinapakita ng pangyayaring ito kung gaano kalalim ang pagka-Krishna conscious ni Inang Yashoda upang manatili sa kamalayan kay Krishna. Dapat nating tularan ang mga taong gaya niya. Haribol.